Hi everyone, so it's me, Mario Struggling Millennial. Samahan niyo po ako sa journey ko um, sa pag enter sa business or sa karinderya business. So it's a small business lang naman. And then siguro that might help ito sa ibang mga nagpa-plan pa na magbukas ng karinderya business or magbukas ng food business. Though hindi naman siya pare-parehas ng mga system o hindi siya parehas ng mga nangyayari, pero sa akin lang, sa tatingin ko lang, so pare-parehas naman siya ng magiging outcome kung magiging successful ka ba or not. So malalaman namin yan sa pinasok naming journey or sa pinasok kong journey. So I'll be uploading po yung mga videos ko, like yung mga struggle or yung mga kung ano yung mga na-experience ko sa mga while doing the carinderia business. So by the way, nag-start ako ng mag-business last May 2025. Within this year lang to. So, May, June, July, August. So, it's our third month na ng sa industry na to. So, honestly speaking, mahirap. Kasi, yung puhunan namin is very tight lang kasi hindi naman ganun kalaki yung puhunan. Pero, napaglabas na kami ng puhunan para sa pangrenta kasi nagre-renta kami. So, pangrenta, pangbili ng mga gamit, like yung plato, mga kutsara kasi as in from scratch talaga. So, lahat ng gamit, lahat ng mga gagamitin namin dun sa karinderya or sa pwesto is bago lang yung plato, kutsara, mga unlike sa mga kawali or sa mga kaldero, more on mga gamit lang. So, and then nag-invest na kami ng freezer and then ayun na, so medyo malaki na yung nalabas din ng puhunan. So as of now, na nagsasalita ako or nag-take ako ng video, today is last week of July. So yung third week ng July, sobrang hirap din sa part namin kasi sunod-sunod yung bagyo, like yung Dante or Christine, and then meron pang so nag-close kami ng isang buong linggo, so wala kaming open, so wala kaming income. And then kung makikita yun sa shorts ko, ayun din yun, so makikita yun yung kung paano yung update ko sa carinderia business. So with this video po, I'll be uploading po yung mga struggle namin, or siguro makakatulong din sa mga nagpa-plan or makakakuha sila ng idea kung ano yung mga dapat nilang gawin. Kasi as of now, sobrang nahihirapan po kami, or siguro kaya naman, isa sa mga struggle na hinaharap namin since wala din akong personal knowledge pagdating sa open ng carinderia business. So gusto ko din naman yung ginagawa na to, so sana magtuloy-tuloy at maging okay. So isa lang siguro sa mga, kasi wala kaming system so isa siguro sa mga katulong pag magbubukas ka ng carinderia business, kahit maliit lang yung carinderia business mo, dapat may system ka, which is hindi namin nagawa kaya medyo nahihirapan kami. Yung system, sa costing naman, nagawa namin yung costing namin. Well, pero ano talaga, may struggle din sa costing namin kasi hindi naman nag-i-stick lang sa isang presyo yung mga goods na ginagamit sa karinderya or sa mga pagkain, like yung mga chicken, nagbabago yung mga manok, yung presyo ng manok. So, nagbabago yung presyo ng baboy, yung gulay, so lahat. So, and then hindi mo naman pwedeng, yung parang hindi mo naman siya pwedeng baguhin ka agad yung presyo mo. So, ikaw ang mag-a-adjust as ikaw yung gumagawa ng presyo o gumagawa ng ingredients. So, hindi mo din pwedeng tipirin yung mga kailangan mong ingredients. So with this video, sa mga susunod kong i-upload, hindi ko man date per date, pero siguro yung mga struggle, yung mga ipapakita ko sa inyo, yung mga small wins, yung mga ganun. So sana magtuloy-tuloy, maging okay yung business, though pagod yung business na to kasi may napanood akong video or yung vlog, mayroon na siyang karinderya business before for 15 years. Pero may suggestion siya, like before opening a business or a carinderia business specifically, kailangan matatag loob mo kasi yung pagod, gigising ka ng madaling araw or makakatulog ka ng gabi na, and then magpe-prepare ka pa. Yun, sobrang
kumbaga ano, emotional, physical, kailangan ready ka. So sa amin naman, we have to admit it na hindi naman kami ready emotionally and even sa physical kasi hindi kami sanay na or hindi ako sanay na mag galon yung trabaho kasi before ako open ng ganitong business, nag-work ako as admin sa isang logistics company. So okay naman yung trabaho, though pagod din naman yung utak, pero ako nakaupo lang, wala naman masyadong ginagawa like yung mga physical activities, wala. So more on utak, sulat, ganoon lang naman. So kaya naman. Pero dito kasi nag-open na kami ng karinderya. So by the way, yung karinderya business na ito is partner, ano siya, hindi lang naman ako. So kasama ko yung pinsan ko and then yung tinutulungan kami ng tito-tita ko. So ayan. So balik tayo. So hindi kami prepared sa ganong scenario na yung madaling araw nagigising or sobrang aga nagigising and then nakakauwi ng late na and then marami pang ginagawa and then yun. So emotionally, physically hindi kami ready, pero as time goes by naman na nakakaya naman ang katawan namin, kumbaga na-adjust na namin yung mga nangyayari. So hopefully maging successful and hopefully kasama kayo sa mga journey namin na ito. So I'll be posting some videos naman. Siguro may mga ibang videos ako na hindi related dito, pero pag mga related sa ganito siguro ay lalagyan ko na ng playlist or ganun para aware na ganun yung para sa karinderya ito. So hopefully maging successful at maging kasama namin kayo sa success na yun. So bye.